Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Aha. Magandang hapon mga kaibigan. Alas 2 na naman. Oras na ng inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa number 2 radio station, DXXX RPM, Zamboanga City. Number 2 lamang kami. Dahil lahat ay number 1. Nagsisiksika sila sa taas sa number 1 dahil lahat daw sila number 1. Walang naiwan sa number 2. Kami lang. So kami ang number 2. Wahaha. Ito ang niya balinggo, Dalazinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa inyong tanan. Ay, hello, howdy. Mayong udto ka ninyong tanan mga kaigsunan. May anapunta sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. O hinawag ka na lang punta sa mayong panglawan, sa mayong pangunauna, sa mayong pangisip. Atong pa nila nga dili dami number 1 pero number 2 mi, pero mayon sila nga number 2 pero the best. Okay, mga unsa may atong mga unsa na pang atong mga matud pa nila nga natagamtaman sa mga oras nini. Kami musangpit sa inyo ang welcome sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Kini lang gyapon ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kahanginan, si Abdel nga musangpit sa inyo ha. Ngayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Nasa mudapit karon, naman mudapit na sa inyong tugkaran, nasa inyong mga balay, na diha sa laod o sa dagat man o sa opisina man. Welcome sa atong tulumanon. Ay, daghang salamat, bye. Sa atong mga igsuon, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, o Zamboanga del Norte. Bago yung bag ni brother, mga nakikinig sa atin dyan sa Basilan Province, Assalamualaikum, mga tayo manghod. Dyan sa Sulu, kay Governor Toto Tan, napakasipag. Magandang hapon sa iyo, Governor Toto Tan. At sa mga empleyado ng provincial government, municipal government, at sa lahat ng ating mga brother at sister, isang magandang hapon sa inyong lahat sa Tawi-Tawi. Kumusta na ang ating mga kababayan, mga samal dyan sa Tawi-Tawi? Yung mga OFW sa Sabah, Malaysia. Dyan sa Tawau, sa Lahadatu, Semporna, Sandakan. Ingat kayo dyan at ako. Tuloy-tuloy yung crackdown ng Malaysian immigration sa mga illegal workers, mapa-Pilipino man o dayuhan iba. At syempre sa Davao Region, dito sa Davao City, kay Mayor Inday Sara. Ma'am, good afternoon. Kay Vice Mayor Pulong. Ang ganda ng tato ni Vice Mayor. Kita ko sa supermarket sa SM. Nag-usap kami sandali. Ang ganda ng ang ganda nitong tato ni Vice Mayor Pulong. Hindi naman ahas, hindi ahas. Hindi, dragon. Dragon na handang lumingkis kay Senator Antonio Trillanes. Dyan sa Samal Island, sa mga taga La Isla Bonita, at sa Punta del Sol. Maganda dyan. Ako mga kaibigan, dyan sa Samal Island at sa Talikod Island.
Sa island Garden City of Samal, nandiyan dyan ang Punta del Sol mga kaibigan, napakagandang beach resort. At punta naman kayo sa La Isla Bonita, katabi lamang, malapit lang, dyan sa Talikod Island. Napakaganda, White Sand Beach. Ay, maganda yung maganda yung istorya, yung feature story ni Malu Cablinda tungkol dito sa Punta del Sol at La Isla Bonita. Nabasa ko yung pinadalang feature story nitong si Ma'am Malu Cablinda, yung Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper dito sa Davao Region. Ang ganda-ganda, ang galing. Siguradong matutuwa ang mga taga Punta del Sol at La Isla Bonita. Kaya kung gusto nyo magbakasyon o kaya mag-holiday break, kasama ninyo ang inyong mga palalab, ang inyong mga atab, ang inyong mga boyfriend, girlfriend, o kaya ang pamilya. Punta na kayo, mga kaibigan. Dyan sa Punta del Sol Beach Resort, sa Samal Island, at sa La Isla Bonita. Iisa lamang ang may-ari nito, napakaganda. Kung gusto niyo pumunta sa Punta del Sol, tawag lamang kayo sa kanilang cellphone number 0977-825-6393. Ulitin natin mga kaibigan, 0977-825-6393. O kaya sa La Isla Bonita, mag-book na kayo. Ito yung kanilang mobile phone number, 0998-991-2754. Ulitin natin, 0998-991-2754. Ayan. Sa mga gustong magbakasyon at ay mag-unwind, lalo na ngayon napakainit, habang bakasyon pa, punta na kayo dyan. Hoy, meron tayong gustong batiin. Gusto nating i-welcome kaibigan natin to, barkada, si Colonel Manny Garcia, mga kaibigan. Welcome sa Zamboanga, welcome sa Mindanao, welcome sa Western Mindanao. Mga kaibigan, magaling to, si Colonel Emmanuel Garcia. Siya na ang bagong commander ng 4th CRG, Civil Relation Group ng Armed Forces of the Philippines. Pinalitan niya si Colonel Blasco. Kaibigan natin to sa Eastern Mindanao Command pa, si Colonel Manny Garcia. So expect niya, mga kaibigan, na lalo magiging masigasig ang CRG unit sa Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Western Mindanao. At nandiyan na si Colonel Manny Garcia. Magandang hapon po sa inyo, sir. And kumusta po kayo? At isa sa mga araw na ito ay bibisita kami dyan sa inyo. Hindi. Siya ang bibisita daw sa atin. Ganun. Maganda. Siya bibisita sa atin. Ako, baka magkaroon ng programa ang 4th CRG dito sa Radyo Mindanao. Okay. Welcome. Tignan natin, kailangan mag-courtesy call ka sa kanya. Biyero na siya ata, pupunta tayo. Sige. Courtesy call muna ako doon. Courtesy call ka. And then, schedule natin dito. Sige, hinaot nga nalang gihapon ta, mga kaigsunan. Naminaw sa atong tulumanon, medyo init-init ang panahon, no? Dihalam mo sa inyong mga dugaran kung kagalimang naamo diyan sa gawas, pagdala mo naamay mga payong diha, mga sombrero una kinahalan mo natay tubig gamay, di ba? Kanang isang tubig natay. Ako ganan, nagdala na kog bag na ako, kaya na ako yung mga balon na tubig kay pastilan. Init kaya, lisod kaya ng mga lipong daw. Hantun heat stroke. Goodbye rice, goodbye misis, goodbye friend, goodbye atong mga nubya diha, di ba? So mao na ang atong murag kining unsa ni ang atong advice sa atong mga galing mang na ay
mula karon na ay mga unsa-ulong mga aktibidades diyan sa gawas, kinahanglan nga magmatngunta, magbantay punta sa atong kaugalingon mga kaigsunan kay lisod naman magkasakita, lisod naman matumbalan ta diha nga kuyapan igsoon, di ba? Og mao na mga kaigsunan, og ayaw kalimot nga ang inyong mga radyo diha pakusgan ang radyo kay sugod na punta sa atong mga hisgot-hisgot, sa atong mga chismis-chismis, sa atong mga notisya nga unsay mga kalihukan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Lagi na yung atong ang kurmang pastilan na sabaan naman pastilan sabaan naman ang kaigsunan, pero sabaan hala daghantag may bawaan niya, di ba? So dihala mo tapulan. Tapulan. Tapulan nga, pero sabaan dili tapulan. Mga kaibigan, ito Vice Mayor kinasuhan. Kinasuhan si Vice Mayor mga kaibigan dahil sa sabong. Yan ang nga ba sinasabi natin? Kinasuhan dyan sa ombudsman. Ako, may Vice Mayor. Dahil pinayagan naman na magkaroon ng sabong bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang pista. Kinasuhan ng Office of the Ombudsman ng Vice Mayor ng Bayan ng Ubay sa Bohol na nakilalang si Galicano Atop. Nako po. Nako, ano nga ba sinasabi natin? Pinayagan daw umano nito ang illegal na sabong dyan sa Union Cultural and Sports Center noong November 2013 hanggang January 2014. Dahil dito, napaglabag umano itong si Atop sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling ang kinakaharap na kaso kasama nito. Ito pala si Atop mga kaibigan, hindi pala Vice Mayor, Mayor. Nako, pasensya na. Pero yung activities nila isa po yan sa pag-piyesta. Dahil sa kapistahan, pero imagine, November hanggang January yung sabong, meron bang gano'n? Dahil dito, umaharap ngayon sa paglabag, dito nga sa illegal gambling. Etong si Mayor Atop, Galicano Atop, pati yung kanyang Vice Mayor na si Nelson Uy Alaka. At gayon din ang mga konsehal na sina Efren Tanhay, Victor Bonghanoy, Isidore Besa, Sabiniano Atupan at Eustaquio Bacolo. Nako po. Ganito din yung kasong isinampa laban sa kapitan ng Barangay Union na si Melinda Gallego at ang kanyang mga kagawad na nakilalang sila Rod Arthur Cañete, Alan Mendez, Leticia Bonado, Constantina Villasan, Antonio Cotamura, Johnny Jim Garces at Aretaan ang tumatayong tresurero ng naturang barangay. Ayon sa pahayag mga kaibigan ng Office of the Ombudsman ay nagsabwatan di umano ang mga akusado upang maisagawa ang isang illegal na sabong sa loob ng Union Cultural and Sports Center 3 buwan bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan. Sinabi pa ng Ombudsman, hindi lisensyado ang naturang sports center para pagdausan ng sabong ng isa umanong paglabag sa nasabing batas. Dyan sa Zamboanga, dami sabong. Ang mahaba naman ng piyesta nila Oo. Dito sa Zamboanga, maraming sabong. Oo nga, sabong. Tapos, nakakatuwa dyan sa Zamboanga City, mga kabigan, napakarami ng sabungan. Pero ayaw nila magkaroon ng bingo social. Ilan bang legal dyan sa Zamboanga? Grabe. Dyan sa Zamboanga, ilan bang legal? Ang dami. Ilan ba sabungan meron dito? Mahigit 100 yata. Mahigit 200. 3 lang yatang legal na... Wala pa yung mga tupada dyan. Tapos considering yung mga sa Zamboanga, kunyari, mga madasalin, di ba? Talaga yung mga pari dyan, talagang inaayawan ng sugal. Dahil masama raw ito, inayawan nga nila yung loto. Pero wala silang magawa sa sabong, di ba? Tapos yung bingo social nga, pahirapan. Alam nyo mga kaibigan, mas maigi yung bingo social kesa sa sabong. Sa peryahan may bingo.
Pero perya, mahirap dyan sa perya. Open ka. Maganda sa isang enclosed place na katulad dyan sa City Mall, sa KCC. Maglagay sila ng bingo center dyan. Ako, napakaganda. Sa Davao City, dito, sa ating lugar, dyan sa SM, sa SM, mga kaibigan, sa Ecolad, merong bingo. Imagine, yung isang ticket, 10 piso. Tapos yung premium, ako, libo-libo. Ang marami ako nakikita ron, mga matatanda na nagpapalipas oras. Masarap ang bingo. Diba? Letrang B, 4. Letrang I, sweet na sweet, 16. Sa letrang N, 24. Letrang G, doble 5, 55. Sa letrang O, paborito ni Philip Aboy, 69. Bingo! Bingo na agad, di ba? Paborito rin ni Ninyo Aranda, 69. Kung meron nga numerong 88 sa bingo, paborito din ni Ninyo, 88. Ako? Yeah. Anyway, talagang ganyan. Meron tayong balitang pumasok, papasok lang. Galing dyan sa Western Mindanao Command kay Captain Joan Pitinglay, mga kaibigan, yung tagapagsalita ng Western Mindanao Command. Muntik na palang ma-hijack, mga kaibigan, ng mga armado na naman sa Zamboanga ang isang cargo ship. Kinumpirma to ni Army Captain Joan Pitinglay. At sinabi nito na napigilan ng mga Philippine Navy ship o patrol gunboat at ng Philippine Air Force helicopters ang naturang hijacking attempt dyan sa karagatan sa Zamboanga del Norte. Naku po. Ayon kay Pitinglay, hinabol daw ng 3 speedboats ang cargo ship na MV Annabelle. Baka naman si Annabelle Rama to. Hinabol daw yung cargo ship na MV Annabelle at papunta sana to ng Zamboanga. Inatake nitong mga armado at pilit na sumasakay o umaakyat dyan sa naturang cargo ship. Pero agad naman rumadyo ang kapitan ng naturang cargo ship, mga kaibigan, at nagpadala ang Naval Forces Western Mindanao ng isang patrol gunboat, yung 395. Pati mabilis, pati yung 2 chopper ng Philippine Air Force. At dahil dito, na siguro natiktikan ng mga armado itong paparating na helicopter, kaya mabilis silang tumalilis, tumakas, mga kaibigan. At according kay Captain Joan Pitinglay, ineskortihan pa raw ng Navy Patrol Gunboat 395 itong cargo ship na Annabelle hanggang sa makarating dyan sa Zamboanga City. Tinawagan natin yung Naval Forces Western Mindanao Command. Actually, kanina to, itong padala sa atin. At kinumpirma naman ito ni Rear Admiral Rene Medina, yung commander nitong, yung Regional Naval Commander. At pinuri niya itong matagumpay na operasyon ng Patrol Craft 395 at ng Philippine Air Force. At sinabi ni Medina na nakahanda ang kanilang puwersa upang pigilin itong masasamang balakin, mga kaibigan, sa karagatan. Hindi naman sinabi ng militar ng Western Mindanao Command o ni Rear Admiral Rene Medina kung mga miyembro ng Abu Sayyaf o Abu Sayyaf itong mga armado na nakasakay ng 3 speedboats. Kung di tayo nagkakamali, nung Pebrero lamang, inatake rin ng mga Abu Sayyaf itong Vietnamese cargo ship na MV Dong Hay Star dyan sa may karagatan ng Tawi-Tawi. At mabilis din na nakaresponde
Yung Philippine Navy at yung militar. At napigilan ito mga kaibigan. Grabe yung nangyayari sa mundo. Hindi nakalusot yung Sa Basilan. Sa Basilan, Oo. Ewan ko kung paano na-contact ng yung Rumadyo rin. stress call nila Distress. Distress call. Stress call. Stress to partner ko ngayon. Okay. Ay, kami din usahay. Katawa mo diha, di ba? Kay maod kining magkaingon lang nga sila bawal ang nakasimangot, di ba? Kamo diha kay samuntag matiguang og sige mag kining simangot diha mo na usahay katawa da, di ba? Mayroon na stress. Stress call, distress call. Basta may stress, mao na, di ba? Okay. So, mao na mga kaigsuna, no? Lagi mas maayo ganito kay atong usa ka adlaw gani gahapon ba dong usa ka barko nga MV Annabel nga paingon nga diri sa Zamboanga o nya giapas gigukod ni sa mga pirata na pud mga kaigsunan. Tulo ka speedboat ni siya. O may gani kay nakapagradyo ang barko paingon diri sa Zamboanga, paingon din sa mga Navy, so ug Air Force ila da nang gigukod may gani pod wala sakpe, wala makita kay kusog mapumudagan ang ilang speedboat, so mao to hantod nga wala madayon ang pag ining gukod sa mga taong dautan diya mga pirata ba diya sa karagatan mga kaigsunan. So mao na hantod nga gi-eskortan nila sa Navy ang barko paingon sa Zamboanga. So usang pagkuha na ng mga kisunan nga ang atong mga sundalo ready na sila na lang gyapon basta naalay tawag na di ba? O congratulations sa atong mga Navy o Air Force mga kaigsunan kay di na tasugot nga naapay mahitabo diya sa atong karagatan o di na buta sugot nga naapay mga istorya-istoryahon sa mga announcer, istorya-istoryahon sa mga tao nga walay ginahimo ang atong otoridad, di ba? Ay luwag ng dagat mga kaigsunan, di ba? So mao na naalay koordinasyon sa gikan sa mga barko, dahil koordinasyon nila niya, radyo din sila na, siyempre na kay helicopter pa ka, pila ka minuto lang na, padanglit nga diha ni anang Del Norte o Del Sur, karagatan, pila ka minuto lang nga luparon sa kining helicopter, plus pa nga kining mga gunboat sa mga Navy nga kusog na kayo mo, dasig na kayo, mo dagan mga siyang murag mulupad ba, di ba? So, na joy panahon ng mga pirata diha nga maka-pirate, makasaka niya ng mga barko nato. Madod pa sa atong amigo po dito. Nauntay mga security ng mga barko. Nauntay na yung mga kapgum kuyog-kuyog diha, di ba? Ambot na ngog sa una ng mga fishing boat na sila yung mga kapgo na kuyog-kuyog na, di ba? Ambot lang karon murag wala naman tingali no. Kay salig na ta kay ang atong kagamhanan sa gobyerno na sila siging kapatrolya pero usahay na lang gyapon ang mga pirata nga murag naaway unsa ni murag nga kibalo sila nga wala ang mga barko des Navy wala yung gugos tuwa mao na usahay matubastagaw nga naay butas ang atong seguridad. Pero pasalamat ta mga kaigsunan katong panghitabo na katong isang adlaw hala congratulations sa atong Navy ug atong Air Force nga sa ilang pagka ibitamente ba o nang usa na sa Binisaya nga karon dayon ba na kuha din nila or naapas din nila naadto dayon nila ang katong barko nga gikukod sa mga pirata, so wala sa madayon ang tumong sa mga pirata wa po balaan kinsa man ang mga tawhana o abusayap ba na o unsa man ang mga tao nga naanas karagatan nga nagsamok-samok kay lagi dili sila sugot nga maningkamot ba ang ilang paningkamot lahi man ang ilang paningkamot mangawat man ang ilang paningkamot mo kuha mga tao mangidnap unya ipalukat na po o biganin malukat ilay taon pamatyon diba katong mangingisda gani kapitan sa barkong
katong fishing boat diha dulaan ng silbisi mga kaigsunan ilaganin ng dakop ilang gikuha kunya pobre man in taon so wala nila malukat diba? Okay, so mga kaigsunan ayaw maghawa diha no o basig wa mo ka sabot unsa man ning inyong stasyon nga gidungog. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin mga kaigsunan, alas 2, Imelda, unsa man sila, Medya. Kamu lang kaya po naminaw sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Ako? Saan ka ba galing kagabi? Asa mo nag-adto kagabi ibay? Ginabi. Imelda. Ay, nako mga kaibigan. Ay, meron tayong magandang balita. Meron din tayong masamang balita. Ano ba unahin natin, brother? Magandang balita o masamang balita? Magandang balita, mga kaibigan. Formal ng pinakawalan ng Rebelling New People's Army. Ang dalawang sundalo na kanilang binihag o ginawang prisoners of war. Dyan sa Matanaw, Davao del Sur. Pinakawalan sila kanina dakong alas 10 ng umaga. At ngayon ay nasa pangangalaga na mga kaibigan ng Philippine Army. Ang dalawang sundalong sina Sergeant Sulaiman Kalokop at Private First Class Samuel Garay ng 39th Infantry Battalion. Under sila mga kaibigan sa 10th Infantry Division dyan sa Eastern Mindanao Command. Kasalubong nila ang kanilang mga pamilya nung sila ay pinakawalan. Todo naman ang pasasalamat mga kaibigan ng dalawang sundalo na ngayon ay isinailalim na sa debriefing. Ibig sabihin niya, debriefing, tinatanong sa kanila kung ano ang ginawa sa kanila, ano ang nangyari sa loob habang sila ay bihag ng NPA, ilan ang mga bumihag sa kanila, sila ba ay na-brainwash na o hindi. Maraming mga kaibigan, mahaba ang proseso ng debriefing, pero ang unang ginagawa sa kanila, definitely, ay dadalhin muna sa ospital o sa pagamutan ng militar sa Eastern Mindanao Command dyan sa Panakan. At doon ay mag-undergo sila ng examination, medical examination, bago sila i-debrief. Siyempre, bigyan muna sila ng pagkakataon na makasama ang mga anak at pamilya. At sinabi naman ni Major General Rafael Valencia, mga kaibigan, ng 10th Infantry Division ay totoong napalaya na. So may kumpirmasyon na tayo dito mga kaibigan. Pero kaawa-awa yung tatlong sundalo na pinatay nitong mga NPA. Tatlo yung pinatay nila. Bago nila nakuha itong dalawa. Okay, doon naman tayo sa masamang balita. Yan. Ang masamang balita mga kaibigan, nako, napatay yung nakakabatang kapatid ni ARMM, Health Secretary Dr. Sinalinding. Itong kapatid ni Dr. Kadil Sinalinding, mga kaibigan, napatay sa Cotabato. Grabe. Binaril yata yun, di ba? Binaril to sa loob mismo ng kanyang klinika sa Cotabato Doctors Clinic Incorporated. Dyan to sa Sinsuat Avenue. Pinasok ng isang lalaki na nagpanggap na pasyente na magpapatikin umano ng kanyang mata. Dahil itong biktima, mga kaibigan, na si Dr. Sajid Sidolinding ay isang ophthalmologist.
At bukod kay Dr. Sinulinding, mga kaibigan, napatay din ng lone gunman, yung security aide na si Muhammad Ismail. Unang binarel sa mukha itong si Dr. Sajid Sinulinding, at nung sumugod naman itong kanyang bodyguard, siya naman ang itinumba dyan mismo sa loob ng klinika nitong si Dr. Sajid Sinulinding. Ang nakakabatang kapatid, mga kaibigan, ni Department of Health Secretary sa ARMM na si Dr. Kadil Sinulinding. Hindi pa mabatid, mga kaibigan, kung ano ang motibo sa pagpatay at kung paano. Nako, paano kaya nakapasok to sa ospital? Nang hindi man lang natunugan ng gwardiya na may dalatong baril. Wala bang metal detector dyan? Hindi naman naglabas ng anumang pahayag, mga kaibigan, itong pamilya ni Dr. Sajid Sinulinding o kaya ang kanyang kuya na si Dr. Kadil Sinulinding. Ngunit kinundi na naman nitong si ARMM Governor Mujib Hataman ang pagpatay dito sa doktor. Sinabi ni RG Hataman na itong si Sinulinding, mga kaibigan, yung napatay ay talagang napakabait at kilalang kilala sa kanyang mga volunteer work bilang ophthalmologist na nakapagsilbi sa libu-libong mga cataract patients for free, libre dyan sa autonomous region. At ayon pa kay Governor Hataman, ay ilang beses na rin o maraming beses na rin na nakipagtulungan sa kanila etong si Dr. Sajid Sinulinding sa mga iba't ibang medical mission with the regional governments sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Tignan natin mamaya kung security guard, yung guardia niya yata, diba? Correct. So, bilang palaisipan yan bilang pagtatanda sa mga guardia, dapat hindi basta-basta na kung maaaring pagkapkapan, diba? Bawat pasok kapkapan, kahit ano ba naman yan pero doon very relax yung guardia. Alam nyo, pag ang guardia tatamad-tamad, nako, ayan ang nangyayari. Katulad yan, nakapasok yung killer sa loob mismo ng ospital. Walang, hindi man lang nalaman ng security guard kung armado ba to o hindi. Hindi man lang nakapkapan, wala, nako. Hindi natin alam kung liable ang ospital dito sa nangyaring pagpatay kay Dr. Sajid Sinulinding. Ang sabi pa ni Governor Hataman, ito, basahin natin yung pinadalang pahayag sa Radyo Mindanao. Sabi niya, we strongly condemn and denounce this act of violence committed against a dedicated health worker, one of the rare few who continue to serve the people with integrity and a sincere desire to uplift the lives of the Bangsa Moro. Trust that the regional government is exerting all efforts to help bring the perpetrators to justice. So nakikidalamhati tayo sa pamilya ni Dr. Sajid Sinulinding at nung kanyang security aide na si Muhammad Ismail sa kanilang pagpanaw. Sa ngalan ng aming manager na si Philip Aboy at sa lahat ng bumubuo sa DXXX RPN, mga kaibigan, ang aming condolence sa pamilya. Yan ang nga ba sinasabi natin? Matindi. Diba? Ay nako, itong gantong klaseng mga balita, nako. Yan, manggagamot yan. Gamutin pagkatapos itong namang mga hindi natin maintindihan na ginilaging mga tao sa Doktor na nga naman nilang patsyon. Di ba? Doktor siyempre manggagamot na, mutambal na sa mga naisakit, mutambal na sa mga katubitong na mga katarak, katong mga hapit na mabulag, mga kaigsunan.
tambal ba daghan kaya katong mga walay katong mga halap-halap ng pananaw. Pero kayang-kaya man ng patyon sa mga hindi pa nang malaman kung dahilan, kung anong dahilan, no? Pero bisan pa usa ka na siya ka doktor, kinahanglan nga di gina siya bisag unsay kuan ana. Magulo talaga dyan sa Cotabato. Hindi maintindihan. Magulo dyan, grabe. Daming patayan dyan. Diba? Kita kasabot sa panahon karon ba? Anyway, wala na isa-isa yung mga kinabuhis tao. Anyway, punta naman tayo sa Pagadian City, mga kaibigan. Sa ulat na ating natanggap mula kay Ellie Dumabok, yung ating partner dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, dalawang notoryosong bandido nasabit sa maraming kriminalidad ang nadakip ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Sinabi ni Superintendent Rogelio Alabata, ang Regional Police Spokesman, na patuloy pa hanggang kahapon ang interogasyon dito kay Abdurrahman Sakilan, 28 anyos, at Puchik Ismael, 21 anyos, na nadakip sa Barangay Tiayon sa bayan ng Naga. Ako, napaka-notoryoso niyang nagang yan. Ang daming kidnapper dyan. Ano kaya ginagawa ng mayor dyan? Ba't hindi mapigil-pigil to? Sinabi pa ni Alabata, mga kaibigan, na parehong may patong-patong na kaso at warrant of arrest ang dalawang kriminal. Nabawi sa dalawa ang isang 45 kalibre pistola, isang granada at 10 pakete ng hinihinalang shabu at 5,000 cash. Ayon pa sa opisyal, ang dalawang suspect, mga kaibigan, itong si Sakilan at si Ismael, ay parehong sabit sa mga serye ng kidnapping incidents, highway robberies, na tumitira dyan sa mga rural transit buses at mga passenger vans na bumabiyahe dyan sa Zamboanga Peninsula. Ganon din sa carnapping, extortion at piracy. Itong dalawa rin, mga kaibigan, ang suspect di umano sa pagpatay sa isang Army Intelligence Officer ng 44th Infantry Battalion kamakailan lamang. Grabe. At least nahuli na sila. At least nahuli. Bawasan naman yung mga kriminal dyan sa buong Sibugay province na yan. Oo nga. Ay, nako. Alam nyo, mga kaibigan, walang katapusang kaguluhan. Sa balitang ipinasok naman ngayon ni Roderick Banyes, ang ating correspondent dyan sa Cotabato, sa North Cotabato, 4 na mga poste na naman ng kuryente, mga kaibigan, na pag-aari ng National Grid Corporation of the Philippines, ang muli na namang pinasabugan kagabi. Partikular dyan sa bayan ng Alyusan sa lalawigan ng North Cotabato. Ayon kay Senior Inspector Edwin Abantes, ang hepe ng pulisya dyan sa Alyusan, naganap ang insidente dakong alas 10:20 kagabi sa nasabing lugar, kung saan sabay-sabay umanong pinasabog ang mga bomba. Mabuti na lamang niya at hindi tuluyang bumagsak ang mga tore ng NGCP. Ngunit nangangamba ang mga residente na kung hahangin o malakas na hangin ay posibleng tumumba yung isang tore, yung Tower 68 dyan sa may Purok 4 sa Barangay Pagangan. Ito na, mga kaibigan, ang ikalawang beses na binomba ang naturang tore na kung saan ay nung nakaraang taon lamang ay nawala ng kuryente ang malaking bahagi ng Central Mindanao. Sa ngayon, mga kaibigan, ay pinagpaplanuhan na ng NGCP ang restoration ng Tower 68 as soon as possible. Yaman-yaman ng NGCP, hindi mo lang makarkila ng mga security guards. Alam nyo ba, mga kaibigan, na may-ari ng National Grid Corporation of the Philippines, yung pamilya ni Henry C.
Ba? Ng Shoemart. Yan ang pero Kaya hindi sila maka-hire ng mga security guards. Nako po, ano ba naman? Di ba? Hindi natin alam kung bakit. Ang sinisisi pa nila yung mga may-ari ng mga lupa. Na kung saan nandoon yung mga tore, ayaw daw papasukin ng mga may-ari. Natural. Diba? Kahit ako naman, ba't ko kayo papasukin? Hindi naman dahil nakatirik yung tore ninyo sa lupa ko, katabi ng lupa ko, pwede na kayong pumasok anytime, di ba, brother? Hindi, umaasa naman siguro sila para naman sa katauhan yung kuryente na yan. Kaya siguro hindi naman ganun kagad na ikaw may lupa, bigay-bigay mo lang doon kagad. Hindi naman sa ganun. Pero sa kanila siguro, umaasa sila, para naman ito sa kabutihan nila, para naman ito sa katauhan. Kaya kung minsan, hindi sila mag-hire na daw ng security guard o pang secure dyan sa kanilang mga linya nila dyan. Siguro ang inaasahan nila baka babantayan din ito ng mga tao dahil para nito sa kapakanan nila. Pero di man na inusahin ng mga kaigsuman naapoy mga tao nga lagi mura garang gusto na naalay sila mabuhat ba, naalay sila mahimo aron bisag pang ang ilang mga parinti, ang ilang mga kaigsunan nga nagantos na yung taong walay kuryente, init kayo, mga bulok ng mga isda, ilang mga pananom nila dang isang mga baligya nila na mapulok na yung taon kaya may kuryente, ilamang gibungkag, ilamang gibombahan ng mga tore diya sa mga ining kuryente na do. So ang result ng mga kaigsunan sa butahin lang yapon ng mga kaigsunan. So mauna dato man ang tingali na sila pero di man sila makaupulog gasto mo harog mga security nila diha kaya lagi nagkahunaw sila di nga tingali na sa nila kay para mo na sa katauhan pero wala sila masayod kaya naay mga tao nga lahi po ng utok, lahi ang panisip. Pero diba? Hindi naman sinabi ng pulisya o militar kung sino ang nasa likod mga kaibigan ng pambobomba na naman. Pero ilang beses nang iniuugnay ng mga otoridad sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters at Moro Islamic Liberation Front at mga extortionista ang mga atake sa mga tore ng NGCP. Ay, mga kaigsunan. Nilang tama. O na yun sila. Kailan? Kanus banado. Matagam-taman kining kalinaw. Murag kining matong pa nila sa Tagalog kining kapayapaan. Lisod mga kining atong unsan kanang mahuli ba? Unsan na yung huli sa Binisaya ba? Ganun, tulo ka adlaw lang dito sa Manila mga kaigsunan. Balik na doon naman kahibalo mo na istorya ng Binisaya. Untang kanusa gahanato ni masakpan ang giingon nilang kalinaw. Wala naman tayo kalinaw mga kaigsunan. Dito sa Tabato, sunod-sunod ang pagbomba dito. Naay mga nangamatay, naay mga nangaangol. Kunya karon gibomba na po nila ang mga tower sa kanang ining kuryente na do, di ba? So, unsaon na lang naman karon mga kaigsunan. Diba? Mao ng mga tao nga usahay nawala na sa maayong tumong, nawala na sa maayong pangunahuna. Ang gusto na nila, kinsa may ilang biktimahon po, diba? Ay mabiktima nga parinti nila, ay mabiktima nga ilang mga kasangka nila na diha, dili lang laing tao ang mabiktima nila. Daghan, tandaan ka nang naay gausar og kuryente. Muslim ka man, Kristiyano ka man, unsa man imong tribo diha, sa mga imong relihiyon mo gamit mo tag kuryente, di ba? So po na sila maguna-una nga ang kanang ilang ginabungkag diha ginasabutahin nila sila mismo ang ilang mga parinti. So hinaot nga unta di ba doon sila maminaw daghan na gayong mga sermon na paminaw na dungog nila sa mga radyo, sa mga TV, sa mga moske, simbahan. Nga bawal ang pumaday, bawal ang sabutahe, bawal ang mangawat, bawal ang manabi, di ba? Pero kami din manabi may para sa kayuhan magsunan, para sa inyong kasayuran, di ba? Sa to mga bet? Manabi, mga bet. Sus kinukaluoy. Manabi mi dire. Ang among panabi kanang para sa kayuhan aron nga masayon mo unsay panghitabo sa atong nasod mga kaigsunan. Kaya lagi kini kinahanglan magmatngon ta ba unsay mga kalihukan ni atong usa ka barangay atong lugar dito, unsay mga kasayuran dito sa pikas,
o gunsa ba unya naay pong mababati mo diri nga naay balita, naay gulo di speakers, naay pakitabo dito speakers. Ano ba aron nga labas nga atong makuha nga impormasyon dili kay nga kung mo sulti ng pikas balay dito nga naay nani nato nga dili man dayon mao, pero mas maayo nga ganahan mamalit mo gradyo diha dong. Mga inday, mga dudong, mamalit na gradyo aron nga magkapaminaw da. Ay diha sa tumanan no, diha lang kuan, ilang unsa ni mga Syuko family ba. Namalit gyud sila gradyo aron maminaw lang gyud sa atong tulumanon. So mayong hapon kanilang tud, mayong hapon kaninyong tanan diha naod nga daga naman na sila mga kabaw no. Sa kabuk-kabaw nahimo ng tulog gumikan lang sa pagka kining ilang murag kang nindot po kayo ang ilang kinabuhi diha kay lagi nagtanom sila mga lubi, nagtanom sila mga saging para sa kaugmaon po nila ang mga anak eskwela sila mayo. So mao na mga kaigsunan kailan magtanom po tag kahoy, magtanom tag saging. Uy, correct. No? Oo. Kaya pala ang laki na naman ng mata ng aming production assistant dito. Patapos na naman yung isang oras namin. Ay, naman. So, naman na kayo panahon. Batiin mo na yung gusto mong batiin, bater. At lagi, naod nga sibat-sibat na tayo. Na nga itong mayor doon sa Payaw. Mayor, na panahon nga, matawag ko diha kay istorya ta sa Ayre ba? Aron nga unsay mga panghitabo, unsay mga kuha niya, Mayor sa Payaw. Wala pa rin si Mayor? Wala pa rin daw eh. Anyway, naray panahon nga makontak nato sila, istoryahan nato sila. So, kinilang gyapon si Abdi manamilit na og mayong hapon kaninyong tanan. Alright mga kaibigan, maraming salamat brother. At wala na kaming oras. Ngunit nais nating pasalamatan ang lahat ng mga nakinig sa atin sa isang oras na programa. At pipilitin namin maibigay pa sa inyo mga kaibigan ang iba-ibang programa, chismis, kung ano-anong chismis pa para dito lamang sa inyong paborito, inyong programa, ang Radyo Mindanao. At nais naming pasalamat sa aming sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Governor Toto Tan at lahat na rin yung La Isla Bonita at Punta del Sol. Nais nating pasalamatan at kung wala sila at sa iba pang mga loyalist supporters natin na patuloy na sumusuporta dito sa inyong programa. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, ito po ang inyong lingkod, Alasinto, nagsasabing isang maganda at mainit na hapon.